Hindi mo siya maunahan sa oras. Talaga, susuko ka. Pagdating mo, naandun na siya. Yun ang kagandahan ng sa kanya. Kaya lang, ang problema, hindi siya established in the faith. Madali siyang loko, madaya, magamit ng iba. So, ito yun. Religious but not having a relationship to the Lord. Hindi dahil masama siya o kundi dahil reliyon ang hawak po natin. Hindi si Kristo, kaya naman hindi mo maunawaan ng kanyang salita para makikita mo siyang personal. Kaya personal relationship po tayo, not by mere religion. The true religion daw, sabi sa Bible, yun kakawang gawa. Tumutulong sa mga may hiram, something like that. And then, may konti lang dito. Ayan. Parang sa government, di ba? Minsan nagpa-process tayo, ang tagal-tagal. Tapos pagdating mo na ikaw na, sir, ma'am, kulang po requirements nyo. Aray ko. Naghintay ka ng ilang oras, tapos pagdating mo, kulang ang requirements. Sometimes ganun ang natin. Iniisip natin sa langit. Parang may requirements para makapunta sa langit. No? Dapat, ganito, ganyan, marami kang ginawang mabuti, no? May naitulungan ka, and so forth, tapos ihaharap mo sa Panginoon. Yung ba ang ano ng Panginoon? Pagharap natin sa Kanya? Halimbawa, tayo mamatay. So lahat naman tayo dating sa gano'n, di ba? 2 diagnostic questions ng EE. Pag namatay na tayo, harap sa Kanya, sasabihin ng Panginoong Hesus, pagbukas niya ng Kanyang pintuan ng langit, kasi siya may-ari. Sino ba nagbubukas ng pintuan? Yung kapitbahay, bahay niya. Di ba kayo, may-ari? Sasabihin niya, bakit kanya papapasukin? Ano sasabihin mo? Panginoon, marami akong ginawang mabuti. Mabait ako. Wala akong tinapakan. So good works. Alam mo, sasabihin sa'yo, lumayas ka. Umalis ka pala. Doon ka. Sa baba. So ganon. Tama na po yun. Wala na po tayo doon. Inalis na tayo ng Panginoon sa ganong katuruan. Pinalaya na tayo. Kaya pansinin niyo yung kahapon, yung mga 9 milyon yun. No? Na mga nabulag sa mga maling aral, seremonyas, rituales. No? Alam niyo po ba, si Satanas gumagamit po ng mga maling aral. Siya ang promotor niyan para malayo ang tao sa katotohanan na dulot ng Diyos sa pagitan ni Kristo. Kaya po, ang Hebrews 8, nagsasabi ng napakagandang balita. Tapos na ang requirements. You don't need any requirements aside from faith alone. Faith alone, through Him alone. 5 solas. Ano yung 5 solas? Ito ang problema ng mga Hebreong Kristiyano during that time. Sila may possibility na bumaliktad sa panampalataya because of persecution, because of severe kahirapan, no? And others. Meron silang sistema sa Isaiah, reliyon,
tunay na pagbabago araw-araw. Kaya sa Kanya lamang talaga tayo makakahanap ng tunay na pagbabago sa buhay, araw-araw. Kaya nga, tingnan natin ito. Bakit mahalaga na si Jesus ay nakaupo? Hindi nakatayo. Di ba? Nakaupo. Ang dakilang saserdote, mataas na saserdote. Bakit mas mabuti ang ministeryo ni Kristo kaysa sa relihiyon at mga ritual? At paano binabago ng isang mas mabuting tipan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Kristiyano? Kristiyano po kayo? Tayo? Tingnan po natin ito. Sabi na ni Brother Abu, ayan, hindi ko na po masyadong mababasahin, makabawas tayo ng oras. Basahin niyo po sa inyong mga Bibles, ushers, sa mga cellphone, palitan niyo. Palitan niyo ng New Testament diyan, ha? Huwag niyo makuha yung cellphone nila, ha? Practice lang po yan para hard copy. Ayan yung concern ni Pastor. Pastor Ramier, ha? Bumalik tayo sa nang araw. Kami, palakihan kami ng Bible nung araw, eh. Lalakad pa kami mula sa amin hanggang sa Calvary, sa SSS Village. Ngayon ay nasa cellphone na. But, maganda pa rin po, meron tayong hard copy. Di ba? Mas maganda kulay pink sa babae. Sabi ni Eros. Asa na yung pink nyo dyan? Wala na. Mukhang di na dinadala. Sa Shopee, mura lang po. Bumili kayo. Sa Shopee or Lazada. Anyway, dadalo kami ni Pastor Ramir ng seminar sa Bible League para maka-acquire tayo ng mga cheapest Bibles doon. Kaya nga, si Kristo ay tapos uupo na tayo at magpapahinga. Yun. And not only for that, it is a sign or symbol of authority, honor. Kaya sabi ni Jesus Christ, all authority given unto me by my Father. All authority. Kaya nga, ang mga saserdote sa Lumang Tipan, nakatayo araw-araw. Sa Lumang Tipan, sa temple o sa tabernacle. Kaya, wala po akong maalala na pagdating ko dito, uupo na lang ako every Sunday. Kasi ganun din yung mga saserdote sa Lumang Tipan, eh. Hindi sila nakatayo. Kaya wala nga pong upuan sa Kabanang Tipan, eh. Sa Holy of Holies, walang upuan doon. Kaya wala akong maalala. Pagdating ko, lagay bag, tapos sound system, but praise be to God, unti-unti, may na. Lord willing, hindi pa rin ako upo. Pagdadating. So, ganon. Pero si Jesus Christ is done. It is finished when He said on the cross. Kaya si Kristo, tapos na ang gawain. Kaya tayo, priesthood of the believers, no? In that context, with Christ, continue working and working. Okay? Do not stop. Like prayer, we do not stop, not cease. We must continue to intercede with others. Ayan po yung meaning ng right hand, authority, honor, and sovereignty. Sovereignty. Kaya sabi doon, day after day, every priest stands to minister and to offer again and again the same sacrifices which never take away sins. Yan po yung role ng mga high priest. Pero Jesus Christ did it once and for all. Kaya sabi doon, ito pa, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Even David, King David, said, Jesus Christ is Lord. Kaya yung nagsasabi na si Jesus is not Lord, hindi siya Diyos, ay ito pa lamang. And then, sabi doon, yan, sinabi ko na kanina, sa Kabanang Tipan, sa tabernacle, walang pahingahan daw, walang upuan.
Dahil nga, naganap na. Theologically, ang pag-upo ni Kristo ay patunay ng ganap na pagtubos sa katiyakan ng kaligtasan. Kung tapos na ang gawa ni Kristo, bakit tayo namumuhay pa na parang kulang? Awit tayo kanya, Christ is enough. Then, ang mahirap pa to, we're always empty. No? Spiritually. Why? Siguro, balikan nyo yung lesson natin kanya sa service. No? Save to serve. Okay? Isa doon ay busyness. Busyness in this world, not in the Word. Alisin niyo yung L. Word. Ano yan? Lakwatsa, laro. Layas, layo. Anyway. Kaya nga, Pew Research says, studies to 60% of churchgoers ay walang katiyakan ng kaligtasan. Totoo ba yan? Pag tinanong ka, pag nampatay ka, saan ka pupunta? Kaya nga, kung tapos na ang gawa ni Kristo, bakit tayo naman parang kulang pa? Tandaan natin yung kanyang place. Ayan na, yung kanyang position, now His place. Yung kanyang lugar. Nasaan ba siya ngayon? Nasaan ba sa tabi-tabi? At sasabihin sa sanctuary, that was only a copy of the true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence. Okay. Kaya, why we still here, no, the shadow or the symbol of heavenly sanctuary, we must continue to acknowledge the heaven sanctuary where Christ is there. Yan. Sa Mount Sinai. Sa metaphorically, ang anino ay mahalaga. Sino dito walang anino? Delikado yun, ha? Pag wala kang anino. Pero pag andyan na yung may-ari ng anino, di ba? Mayayak mo ba yung anino? Hindi. Which is in Christ. Okay, thirdly, ang kanyang tungkulin. His role. His purposes. Okay? Kaya, tingnan din natin ating mga role, no, na nakakonect dito sa kanyang role. Siya po ay tagapaglingkod sa sanctuary, o sanctuaryo. Minister, kaya tama pala yung ating pagtawag sa isa't isa. Sometimes nagigilita ako, good afternoon, ministers, mga GC. So, let's recall that Jesus Christ is our minister, first minister in heaven. Si Kristo hindi lamang tagapagligtas, yan. Kaya maliligtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos sa mamamagitan ni Kristo. And si Kristo ay tamamagitan din sa Ama. Mediator. That's why true Christian is not dead religion, but a living relation or relationship. Kaya nga sa Job 1, pag tukso, pag paparusa ni Satanas, o pag-usik kay Satanas, hindi siya nagtagumpay. Si Kristo bilang tagapagtanggol, ang Diyos, basta wag mo lang siyang papatayin. Kaya nga mga kapatid, nanalangin ka ba? Nakikinig ang langit. Kinakatawan ka ni Jesus sa langit. Kinakatawan po tayo ni Jesus. Kaya, sometimes we fail, di ba? Mabagsak tayo. Sa mga exams o sa mga anuman sa buhay, hindi ka niya hatulan. Lagi siyang nariyan at ipagtatanggol ka pa. Basta't huwag ka lang manatili sa ganung kalagayan. Kaya di ba, sinasabi natin lagi, may pinagdadaanan, huwag tatambayan. Yan. Daanan mo lang yung mga pagsubok, mga trials and sufferings na yan. Magbibigay sa atin ng hindrances, pagbagal, pagtigil, huwag nating ihintuan kasi may possibility bumalik tayo, mawala ng tiwala sa Kanya. Tanda natin, si Kristo Jesus na namatay, yang nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang mamamagitan sa atin. Lagi, mga kapatid.
So, verses 1 and 2 yan, ha, mga kapatid. Tignan nyo sa inyong mga Bibles. Or New Testament Bible. Kaya nga, second point o main point, si Kristo ay may higit na paglilingkod. Walang makahigit sa Kanya. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Ang dami kong na-accomplish, ang dami kong na-put up na, na church planting ministries. Mga naging church na. Kaya yung church namin ay Center of Church Planting Ministry. Okay? Marami na akong mga pastor. Pastor ko yan dito, pastor ko doon. Di ikaw na, bishop. So, hindi po ganon. Si Kristo pa rin po ang gumawa nun. Instrumento lang po tayo. Kaya nga, kung ang dakilang mataas sa sacerdote ay higit, ang kanyang ministeryo ay higit din. Kaya every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices, so it was necessary for this one also to have something to offer, referring to Christ. Kaya nga, higit na handog ang binigay ni Kristo. Bakit? Sarili niya ang inihandog niya para sa atin. Like the high priest, other high priest, he does not need to offer sacrifices day after day because it was already finished. Kaya nga, si Kristo, sarili niya ang hinandog. Actually, inano na po yan sa Isaiah 53:5-6. And then sa Jeremiah 31, I think 31-34, the new covenant was foretold, no? Sinabi na. 31-34. Narito ang mga araw ay dumarating. Sabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng panibagong tipan. Ito na po yon. The New Covenant. Title nyo dyan sa Bible. Kung may Bible up, o Bible hard copy. The New Covenant sa English version. Gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa bahayan ng Huda. Kaya hindi pwedeng si Kristo ay maging pasok sa Old Covenant. Kasi si Christ not belong from the Levites tribe. He was belong to that Judah tribe. Kaya hindi siya pwedeng kaya magkaroon ng New Covenant. So narito ang araw ay dumarating. Verse 32, hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa magitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Kaya nga, in church din ay tinulad sa isang babae. No? We are the bride of Christ. Because the Israel also, like Christ, wife or bride. Ngunit ito ang tipan, pero hindi kailanman magiging katulad ng Israel ang church ngayon. Iba po sila. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin ng sambayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan. Sa akin lang, sa ibang translation, puso, kalooban, at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. Ito pa yon. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y maging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ang bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalalin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Their sins, will be no more, sabi doon. Forgetting. No more. Kaya, salamat sa Panginoon. 1,000 years, na nangyari, then, propesya, and then it will happen afterwards. Ayan po, sa may story, sa Isaac Genesis. Isaac was spared, Jesus sacrificed. Yung Old Covenant, kasi hindi siya natapos. Kailangan iusin, dagdagan ng mas tama o matuwid. And it was Jesus, the New Covenant. Kaya kaligtasan na hindi bunga ng isang sakripisyo, kundi ng sakripisyo ni Kristo. Nagsasakripisyo tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi natin kino-compare sa sacrifice ni Kristo.
Resulta ito dahil sa sakripisyo ni Kristo. Higit na saserdote. Higit na saserdote. Sapagkat siya ay tinulad sa pagkasaserdote ayon kay Melchizedek na nabanggit ko na kanina. Ang sabi doon sa verse 4, "For if we are on earth, he would not be a priest at all, seeing there are priests who offer the gifts according to the law." Kaya hindi pwede siyang, kung siya'y narito, priest siya. Diba sumulpot siya sa isang mahirap na pamilya. Sa sabsaban, siya pinanganak. Namuhay na ordinaryo. Pero hindi siya naging priest o high priest man lang. O religious leader. Dahil nga may problema. Ang kanyang pagkasaserdote higit na mas mabuti sapagkat ang iyong kaligtasan ay hindi nakadepende sa mga sistemang relihiyoso na dati nating relihiyon. Ang iyong paglapit sa Diyos ay makalangit. Secured. At itigil na po ang mga seremonya sa buhay natin. Okay? We do it for the glory of God or the Lord. Everything we do. Everything we do. Kaya magtiwala po tayo. Kaya nga kung si Kristo ay isang makalupang saserdote, wala tayong katiyakan sa buhay na walang hanggan. Buti na lang. Salamat sa Panginoon. Siya ay nag-alay ng buhay. At nandun na sa kanang trono. At babalik. Ayan ang ating pinakaasam. Higit na disenyo sa kautusan. O higit sa kautusan. So, dinesign yung sanctuary o tabernacle. Detalyado. Pero yun ay temporary lamang. Pero yung tabernacle o sanctuary in heaven is eternal. At higit sa kautusan. Kaya we are not based from the law. We are based by the grace of God through faith. Kaya sabi dito sa Hebrews, balikan natin. Yan, Exodus 25:9. You must make the tabernacle and design all furnishing according to pattern. I show you. Referring to Moses. Ito yung reference natin sa verse 5. They serve as a copy and shadow of the heavenly things as Moses was warned when he was about to complete the tabernacle. For he said, "Be careful that you make everything according to the pattern," o pattern that was shown to you on the mountain. So pattern lang po ito. Ito itong Old Covenant, shadow, and even sa atin ngayon. Kaya itong ating pagtitipon sa sanctuary ng Panginoon, it's a shadow or a reflection of the sanctuary in heaven. Kaya sabi ng Romans 3:20, no one is justified by the works of the law. Kaya do not have a view of justifying attending the service is equal to heaven. No. It must be the result of our love, faith, and devotion in Christ. Okay? Because no one could boast for Him. Sabi nga sa Ephesians 2:9, so that no one, 2:8, no one could boast. Ang pagsamba ay hindi imbento ng tao, kundi ipinahayag ng Diyos. Ayan example, no? Cain and Abel. Isa lang ang pinili ng Panginoon. Yung tinanggap niya. Yung kay Abel. Justified by faith, not law. Sa Galatians 3:24, the law became our guardian. Guardian lang. No? Sa atin yan. To lead us to Christ that we might be justified by faith. It is not the way to be saved. Kasi it was given because of transgressions. Pagsuway. Metaphorically, ang kautusan ay salamin, hindi sabon. Alam niyo, pag sabon, ano ba yung gamit ng sabon? Panlinis. No? Sa mga dumi. O yung kasalanan. Kaya theologically, pinapakita ng kautusan ng kasalanan, ngunit si Kristo ang naglilinis. O naglinis. Okay, so, last point, main point. Ayan, sabihin natin si Brother Abu, bigyan niyo po sa inyong mga Bible,
Pangatlo, because we need God to offer us. We offer because He is faithful. Diba? He's so faithful. Kaya we must be grateful. Tandaan, ang kaligtasan ay nakatayo sa pangako ng Diyos. Hindi sa atin. Hindi sa Old Covenant. Hindi sa performance. Ang ministeryo ay kay Kristo. Ganap, sapat, at walang kapantay. Walang makahihigit nga eh. So, even makakapantay, wala. Kaya nga, pangalawa, higit na paglapit. Kung Panginoon, nung siya'y narito, patuloy siyang lumalapit sa kanyang Ama, ganon din po tayo. No? That's why, sabi dito, Jesus, arranged a better covenant that is enacted with better promises. So, sa ulumang tipan, si Moses ang tagapamagitan. Lagi siyang lumalapit doon sa bundok Sinai, Mount Sinai. At yung kanyang mga, kung ano-anong ginawa, ang kanyang mga pinangungunahan. Pero si Kristo, tandaan natin, ang bagong tipan. No? Namamagitan din sa atin, doon sa langit. At tayo po ay sumusunod dapat sa Kanya. Hindi kung ano-anong ginagawa. Si Kristo, tayo na mismo ang lumalapit. Hindi natakot, kumpiyansa na. Kasi siya mismo ang unang lumapit sa atin, nagkatawang tao, para ipakita, ipadama ang kanyang dakilang pag-ibig sa tao, sa sangkatauhan. Kaya kung meron tayong tiyak na kaugnayan sa Diyos, pagdating ni Kristo, we don't need any persons, any religions, no, to come before Him. Christ is enough. Christ is enough. Kaya, praise be to God. Tandaan, hindi ka bisita sa presensya ng Diyos. Anak ka. Saan ka nakakita na bisita, anak? Sometimes, siguro, pagpasaway ang anak. Lumayas ka. Maluwag ang tahanan. Nakalulungkot pag gano'n, ano? Pero tayo po, ginawang anak na niya. That's why we come always to Him in His presence. And lastly, higit na bunga. Fruit. Hindi bungang araw, bunga, fruit, na nagbabago ang buhay o ng buhay. Kaya, there's a new. Di ba? 1 Corinthians 15:7 ba yan? Tama? The old has gone, the new has come. Ang lumang tipan na hindi kayang mag-alis ng kasalanan. Tandaan nyo ha. Kaya there is a better covenant, the new one, which is Christ. Ang lumang tipan ay hindi kayang magbago ng puso. Ha? At ang lumang tipan ay nakabatay sa katapatan ng tao. Kasi strict observance of the law. Kapag nagkamali ka sa 10 utos, kahit 9 na sunod mo, isa lang ang hindi. Lahat na yon, baliwala. Ganon katindi ang kautusan. Kaya hindi siya pwedeng batayan ng kaligtasan. Hindi ibig sabihin na masama ang kautusan, nagkamali ang Diyos, bigong plano ang lumang tipan ng Diyos, hindi po. Ang kautusan ay banal pa rin, matuwid at mabuti. Galatians 3:21, hindi laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan. Kaya He came to destroy the law, but to fulfill it. Kaya tandaan, ang kakulangan na hindi sa Diyos o sa kautusan, kundi sa kakayahan ng lumang tipan na magligtas. Huwag naman nang sabihin na, hindi ko nababasahin yung Old Testament, ha? Huwag po. Meron kasing paniniwala din. New Testament lang ang kanyang binabasa. Yung Old Testament, eto nga daw eh. Bakit ko babasahin? Hindi na unawaan maigi. Sabi ng Romans 7:12, banal, matuwid, at mabuti. Tapos hindi mo babasahin. Doon mo makikita, masasalamin, mas mauunawaan kung bakit nagkaroon ang lumang tipan, ng bagong tipan, bago sa lumang tipan. Alam niyo po ba, sa New Testament, yung mga sinasite ng mga references doon is from Old Testament, Old Covenant. Si Apostle Paul, biyasa sa Old Testament, yun ang binabanggit niya. O nasa New Testament.
Kaya hindi pwede nating baliwalayin din ang Old Covenant, Old Testament. Ang kaibahan lang niya, hindi yan nakapagliligtas. Si Christ lang. Kaya nga, ang problema ng tao ay hindi kakulangan ng relihiyon, kundi kakulangan sa puso. Ng puso. Kaya ang Diyos ay hindi nagdadagdag ng batas na ginawa ng mga religious leaders in the Old Testament, in the Bible, Bible times. Kundi nagbigay ng tagapagligtas. Kaya ang unang tipan po ay nagturo kung anong tama, ngunit ang ikalawa, ang application, gumawa. Okay? Kaya sa message, without application, futile, baseless, nonsense, yung ating mga lessons na tutunan, mga kapatid. Kaya whatever you heard, seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with us. Kaya ngayon, mayroon tayong dakilang saserdote. Hindi nakatayo sa altar, kundi nakaupo sa trono. Ibig sabihin, tapos na. Kaya huwag kang bumalik sa anino. Kung nariyan na ang katotohanan, si Kristo, huwag kang mabuhay sa takot kung ikaw ay tinanggap na. Kaya, do not fear. Fear overcome by faith. Kaya nga ang relihiyon, sapat na ba ako? Pero ang tunay na may relasyon kay Kristo, sapat na si Kristo sa akin. Christ is enough for me. Kaya nga, dahil nakaupo na si Kristo, tumigil ka na sa pagsusumikap na patunayan ang sarili mo sa Diyos. Tumapit ka sa Kanya, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil may tagapagmagitan ka. Mamuhay ka hindi sa takot na magkulang, kundi sa pasasalamat na tinanggap ka na at hayaan mong ang biyaya ng Diyos ay hindi lang magpatawad ng iyong kasalanan, kundi magbago ng iyong puso. Sometimes dito lang tayo nag-stay. Hingi ng tawad, hingi ng tawad. Pero hindi nagbabago ang puso. Kaya kung sapat na si Kristo sa langit, dapat sapat na rin siya sa iyong araw-araw na buhay. Mga kapatid, kaya nga, final encouragement to us. Kung ikaw ay pagod, sino pagod dito? After, ayun, pagod ka agad. Praise God. At least, umamen. Lahat naman tayo napapagod. Diba? Not only physically, spiritually din. Kasi affected din pag pagod ang ating katawan. Oh, paano kapag magbabasa ng Bible, magpipray? Ganun ka na. Pero bawi ka sa kinabukasan. Ha? Hindi tayo exempted dyan. May pag-asa naman. Tandaan natin lagi, andun si Lord. No? Nakaupo. At sapat na ang kanyang ginawa para sa atin. Hindi ka hinahawakan ng Diyos dahil malakas ka, kundi dahil, ito uli, tapat siya. Kaya tumayo ka, kapatid. Tumayo tayo. Hindi para magbayad ng kasalanan. Bayad na eh. Tetelestay na eh. Kundi para mamuhay sa biyayang tinanggap mo na. No? Panghawakan mo yun. Panghawakan natin. Yung biyaya, kagandaang loob. Lumakad ka hindi sa takot, kundi sa pananampalatayang sapat na si Kristo. Sapat na, minsan nga higit pa eh. No? Sapat na at higit pa kahapon, ngayon, at magpakailanman. Promote pa tuloy si Ate Mel. So mga kapatid, yan po, ang pagkain spiritual na inhandog sa atin ng Panginoon sa umagang ito. Nawa, huwag nating kakalimutan. At mamaya, sa ating huddle, group discussion, ito po yung ating pagbabasihan. Okay, amen? Let's pray. Salamat, Panginoon. Inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo upang awitan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo as a response sa ating message kanina, Jesus Christ, the great high priest. Jesus Christ, the great high priest, and we sing to the Holy of Holies, presents Himself as
sacrifice to die for the dead. Our own holy, holy, anointed one. Worthy, worthy, that's only His Son. Glory, glory, the righteous one. Jesus, our great high priest. Jesus Christ. That's our song. Jesus Christ, the great high priest, seated at the right hand of God, identifies with humanity. It is it for me. Jesus, our great high priest. Jesus Christ, Jesus Christ, the great high priest. Clothed in light, with eyes like fire, matchless in majesty. He's our God and King, Jesus Christ, Jesus Christ, the great high priest, clothed in light, with eyes like fire, matchless in majesty. He's our God and King. Holy, holy, anointed one. He's worthy, worthy, worthy. God's only Son. Glory, glory, the righteous one. Jesus, our great high priest. Jesus, our great high priest. Jesus, our great high priest. Makakapuno po ang lahat. Hello? Dumako na po tayo sa ating Cheerful Heart Giving. Para sa pagbibigay ng buong puso, maikapo at pangangaral sa pag-aalay. Panimula, maraming nakakita sa pagbibigay sa Diyos ay isang gawa ng pananampalataya at pagsamba. Ang pagbibigay ng ikapo, pagbibigay ng puso ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa puso. Ito ay sumasalamin sa ating tiwala sa paglalaan sa Diyos at sa ating pagmamahal sa Kanyang kaharian. Bakit ako nagbibigay na ikapo? Nagbibigay ako dahil nagtitiwala ako sa Kanyang provision. Ang nagbibigay ng ikapo, puso,
ay nagpapahayag na ang Diyos ang aking pinagmulan, hindi ang aking trabaho o kita. Malakias 3:10. Subukin ninyo ako ngayon sa ganito kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng halangit. Kapag nagbibigay ako, kawalan ko ang takot at natatanggap ko ang biyaya ng Diyos. Lumalago ang pananampalataya kapag nagtitiwala ako sa Kanya. Let's pray po. Gawin po natin. Giving a sacrifice of praise unto the Living a sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer up to you a sacrifice that is giving. As we offer up to a sacrifice that is we bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. Tayo po'y tumayo at awitin ang doxology. At from whom all blessings flow, praise Him, our creatures here belong. Praise Him above, He heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let's pray po. Maraming salamat po sa bawat isang nagbigay ng handog. Naway makamit namin ito para sa ikalalago ng aming iglesia. Patuloy niyo po kaming i-bless sa aming araw-araw na buhay. Kayo na po ang magbalik ng pagpapala sa amin. In Jesus' name, Amen. Maako na po tayo sa ating announcement. Worship service ng January 4, adult 29, children 9. Sunday school, wala. Prayer meeting nung January 8, adult 19, children 2. Yung ano po, yung huddle. Kahapon po sa Children Ministry, Fortune 11, Buntong Palay 10.